Noong taong 1963, sa isang liblib na bahagi ng Buenavista, Quezon, may isang pangyayaring kailanman ay hindi malilimutan ng ilang nakasaksi. Hindi ito basta usap-usapan lamang sa kanto o sa lamayan. Ito ay kwento ng kasal na hindi kailanman naging masaya para sa lahat ng dumalo. Si Henry, isang binatang magsasaka, ay ikakasal na kay Lumina, isang dalagang taga-Karatig Baryo na kilala sa pagiging mabait at magiliw sa matatanda. Ayon sa matatanda, pinagtagpo raw talaga ng tadhana ang dalawa. "Lumina, mahal na mahal kita," wika ni Henry isang gabi habang hawak ang kamay ng dalaga. Napatingin si Lumina at ngumiti. "Sa'yo lang ako, Henry, hanggang sa huling hininga." Naging usap-usapan ang kanilang kasal sa buong baryo. Kahit walang marangyang handaan, naging abala ang lahat sa paghahanda mula sa mga kamag-anak hanggang sa mga kapitbahay. Si Aling Biring, ang tiyahin ni Lumina, ang nangunguna sa pagsasaayos ng kasala. "Abay, hindi pwedeng basta-basta ito. Unang kasal to sa taon, kaya siguraduhin natin na masagana," sabi ni Aling Biring habang abala sa pagsasaayos ng mga bulaklak. Habang nagkakagulo sa baryo sa pagsasaayos, isang hindi inaasahang bisita ang dumating ilang araw bago ang kasala. Siya ay isang lalaking hindi kilala ng sino man sa lugar. Matangkad, malapad ang balikat, tila masyadong tahimik. Siya ay nagpakilalang Ginoong Ato. Hindi niya sinabi kung saan siya galing, ngunit agad siyang tumuloy sa bahay ng isang kilalang residente at doon muna nanirahan pansamantala. "May bagong dating, Aling Biring. Hindi ko kilala. Ang tikas ng katawan parang sundalo," sabi ni Juan, ang pinsan ni Henry. "Wala naman siyang kamag-anak dito, pero ayos lang naman daw siya, tahimik lang," dagdag pa ni Vanessa, kaibigan ni Lumina. Pero hindi lahat ay kontento sa presensya ng bagong dating. Isang gabi, dumaan si Ginoong Ato sa tindahan ni Mang Goryo, ang matandang albularyo. "Hindi ko gusto ang enerhiya ng lalaking yon," bulong ni Mang Goryo kay Juan. "Bakit po, Mang Goryo?" tanong ni Juan. "Hindi siya ordinaryo. Hindi siya basta tao." "Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Goryo?" tanong ni Juan. Tahimik lang si Mang Goryo. Kinuha niya ang isang lumang pulseras mula sa kanyang bulsa. Kahoy ang mga beads at may ukit na mga simbolo. "Suotin mo to, Juan. Pag may masamang nilalang sa paligid, iinit yan. Huwag mong aalisin." Seryosong bili ni Mang Goryo. Nang sumunod na araw, abala ang lahat sa pagsasaayos ng lugar kung saan gaganapin ang kasal ni na Henry at Lumina. May ilang kalalakihan na nagputol ng kawayan para gawing dekorasyon. May mga kababaihan na abalang-abala sa pagluluto ng mga kakanin at ulam. Lumapit si Ginoong Ato sa isang grupo ng kabataan. Nakasuot siya ng itim na polo at maong, ngunit kitang-kita pa rin ang tikas ng kanyang katawan. "Magandang umaga," wika ni Ginoong Ato sa mga nakatambay. Ngumisi si Vanessa. "Kayo po ba yung bagong dating?" Oo, ako nga. Ako si Ato. Gusto ko sanang tumulong sa kasal. Narinig ko kasi ikakasal sina Henry at Lumina." Tugon ni Ginoong Ato. Napatingin si Juan sa kanya. "Hindi ka taga rito, di ba? Saan ka galing?" Mula sa kabilang bayan. Dito lang muna ako pansamantala," sagot ni Ginoong Ato, saka ngumiti. Bagamat tila may mapanlinlang na anyo ang kanyang ngiti, hindi na nagtangkang magtanong pa si Juana. Dumating ang araw ng kasala. Maagang naligo si Henry, sabik ngunit kinakabahan. Ang kanyang barong ay pinahiram pa ng kanyang tiyuhin na taga Laguna. Si Lumina naman ay tinutulungan ni Aling Biring sa pagbihis. "Napakaganda mo, Lumina, para kang diwata," sambit ni Aling Biring habang inaayos ang belo. "Nakakakaba po, tiya, pero masaya ako," sagot ni Lumina, sabay haplos sa kanyang tiyan. Hindi alam ng marami 2 buwan nang nagdadalang tao si Lumina.
bagay na lalong nagpatibay sa desisyon nilang pakasalan agad-agad. Matapos ang misa, nagsimula na ang handaan sa gitna ng baryo. May lechon, pansit, kaldereta at iba pang putahe. May alak na tuba at gin, kaya't marami ang unti-unting nalalasing. Nag-umpisa na rin ang tugtugan mula sa maliit na banda ng baryo. Ang mga bisita ay nagsasayawan, nagtatawanan at abalang-abala sa pagkain. Habang abala ang lahat, tahimik na nakaupo sa isang sulok si Ginoong Ato. Titig na titig sa mga taong dumarating at umaalis. Lumitaw sa kanyang muka ang isang ngiti nang mapansin niyang may ilang kalalakihang halos hindi na makatayo sa kalasingan. Madaling targetin tong mga to. Bulong ni Ginoong Ato sa sarili. Mag-aalas 10 na ng gabi nang unti-unting mag-alisan ang ilang matatanda at mga bata. Naiwan ang mga kabataan at ilang lalaki na patuloy pa rin sa inuman. Maya-maya pa, lumapit si Ginoong Ato kay Vanessa na noon ay nakaupo sa tabi ng drum ng tubig. Hindi ka ba sasayaw? Tanong ni Ginoong Ato. Umiling si Vanessa. Pagod na ako eh. Kanina pa ako tulong ng tulong. Siya nga pala, gusto mo bang samahan kita pabalik sa inyo? Alok ni Ginoong Ato, tila may lambing ang boses. Ngunit bago pa man makasagot si Vanessa, dumating si Juan. Vanessa, ako na maghahatid sa'yo. Huwag na yung bagong salta. Mariing wika ni Juan, sabay hawak sa braso ni Vanessa. Napatingin si Ginoong Ato kay Juan at sa loob ng ilang segundo, parang nagkasukatan sila ng tingin. Wala akong masamang balak sa kanya, sabi ni Ginoong Ato. Hindi sumagot si Juan at agad na inaya paalis si Vanessa. Bandang hating gabi, may isang batang babae ang umiiyak sa gilid ng bakod. Ate, hinahanap po si Kuya Marco, nawawala po siya. Iyak ng bata. Agad itong lumapit kay Aling Piring na noon ay abala pa sa pagliligpit ng mga pinggan. Kanina ko pa siya hindi nakikita. Huling beses kasama niya yung mga kainuman niya, sabi ni Aling Biring habang palinga-linga. Nang inikot nila ang paligid, wala ni anino ni Marco. Hanggang sa may nakita silang sapatos doon sa puno at punong-puno ng putik malapit sa kakahuyan. Teka, sapatos ni Marco to ah. Wika ng isang lalaking naglalakad papuntang gubat. Bakit may bahid ng dugo? Nagsimulang kabahan ang mga tao. Agad na tinawag si Mang Goryo. Mang Goryo, may nawawala at mukhang may dugo sa sapatos, sabi ng isang lalaki. Tinignan ni Mang Goryo ang sapatos. Hinawakan niya ito at sa kanyang pagkakaalam, ang bahid ng dugo ay sariwa. Hindi pa huli, pero kailangan nating hanapin siya ngayon. Mariing sambit ng albularyo. Agad silang nagtungo sa kakahuyan. Hawak ang mga sulo at itak, kasama si Juan, Henry at dalawa pang kalalakihan. Habang naglalakad sila, may napansin si Mang Goryo, itim na balahibo sa damuhan at mga yapak na tila hindi pangkaraniwan. Hindi ito yapak ng tao, mahinang bulong ni Mang Goryo kay Juan. Napatingin si Henry sa paligid. Sino ba posibleng gumawa nito? May nilalang na hindi galing sa atin at nasa paligid lang siya, sagot ni Mang Goryo. Habang patuloy na sinusuyod ni Mang Goryo, Henry at Juan at dalawa pang kalalakihan ang kakahuyan, lalo nilang napapansin ang kakaibang yapak sa lupa. Malalaki, may 3 matutulis na bakas na tila hindi kayang gawin ng paa ng isang tao. Hindi ako mapalagay, bulong ni Henry habang hawak ang sulo. Basta mag-iingat kayo, baka hindi lang tao ang gumagalaw sa paligid, tugon ni Mang Goryo. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa may likuran ng punong mangga. Lahat sila'y napalingon. Marco? Tawag ni Juan, pero walang sumagot. Lumapit si Mang Goryo at tinutok ang sulo sa madilim na bahagi. May tumakbong mabilis, tila hayop na nagtatago. Mabilis ang nilalang na yun ah,
Sabi ni Juan habang hinahabol ng tingin ang gumagalaw. Hindi na nila nasundan pa. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig sila ng mahinang ungula mula sa ilalim ng malapad na ugat ng punong kahoy. Dito may tao! Sigaw ni Henry. Agad nilang nilapitan at nakita si Marco. Walang saplot sa itaas, may malalim na kalmot sa dibdiba at likod. Nanginginig ito at hindi makapagsalita. Marco! Marco! Sigaw ni Juan habang tinatapik ang pisngi ng kaibigan. Huwag niyong igalaw. Baka may mali sa buto niya o kaya bali. Sabi ni Manggorio. Dahan-dahan nilang binuhat si Marco at inuwi sa baryo. Lahat ng tao ay nagising sa kaguluhan. Si Aling Biring ay napaiyak nang makita ang kalagayan ng binata. Abay, anong nangyari sa kanya? Tanong ng isang matanda. May sumalakay sa kanya, hindi tao. Sagot ni Juan. Hindi nagpatuloy ang kasiyahan ng kasal. Lahat ay nabalot ng takot. Kinabukasan, maraming hindi na lumabas ng bahay. Ang ilang lasing kagabi, hindi na rin matagpuan. Sa loob ng isang silid, binantayan ni Manggorio si Marco. Gumuhit siya ng mga bilog sa paligid ng higaan ng binata. Gumamit siya ng dahon ng lagundi, asin at langis. Anong ginagawa mo, Manggorio? Tanong ni Henry. Para wag siyang malapitan ng nilalang na yon. Mabigat ang amoy ng gabi ngayon. Nagugutom ang gumagala. Sagot ni Manggorio. Kinagabihan, habang tahimik ang baryo, may kumaluskos sa bubong ng bahay ni Lumina. Narinig ni Lumina ang mahinang yabag sa bubong. Henry, pinaririnig ako. Pabulong niyang sinabi habang niyuyugyug ang asawa. Nagising si Henry. Agad na bumangon at kinuha ang itak sa ilalim ng kama. Dito ka lang, sabi ni Henry. Sabay dahan-dahang lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa labas, wala siyang nakita. Tahimik ang paligid, ngunit sa may likuran ng bahay, may kakaibang amoy na pumuno sa hangin. Amoy na pupulok na karne. Sinundan ni Henry ang amoy. Pagdating sa likod, may nakita siyang balahibo sa damuhan. Itim, makapal, parang galing sa hayop. Anong klase nila lang to? Bulong niya habang pinupulot ang balahibo. Kinabukasan, bumisita si Ginoong Ato sa bahay ni Henry at Lumina. Balita ko may nangyari daw kagabi. Kamusta ang kasal nyo? Tanong ni Ginoong Ato na nakangiti. Hindi namin inaasahan yung nangyari, pero ayos naman si Marco. Sagot ni Henry habang nakamasid sa kilos ng kausap. Mabuti naman. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang. Wika ni Ginoong Ato sabay alis. Nang makaalis ito, napansin ni Lumina na may naiwan sa may paso ng halaman. Isang piraso ng balahibo, katulad ng nakita ni Henry kagabi. Nang gabing yon, nagpunta si Henry kay Manggorio at pinakita ang balahibo. Tignan mo po to, katulad ng nakita ko sa likod ng bahay namin kagabi. Wika ni Henry. Kinuha ni Manggorio ang balahibo. Inamoy saka inilapit sa apoy ng kandila. Hindi ito balahibo ng hayop. Balahibo ito ng aswang na kung tawagin ay gabunan. Matigas na sabi ni Manggorio. Gabunan? Tanong ni Henry. Oo, isa siyang uri ng aswang pero hindi basta-basta. Mataas ang uri nito. Mabangis. Hindi siya umatake basta-basta. Pinipili ang panahon tulad ng kasalan, binyagan o lamay. Paliwanag ni Manggorio. Ano pong gagawin natin? Kailangan nating malaman kung sino siya at kung totoo ang hinala ko. Hindi siya taga rito, kundi dayo. Sabi ni Manggorio sabay tingin sa madilim na bintana. Kinabukasan maaga pa lamang ay nagtipo na sina Henry, Juan at Manggorio sa bahay ng matandang albularyo. Kung si Ginoong Ato nga ang gabunan, kailangan natin ng matibay na patunay. Sabi ni Henry habang hawak ang itim na balahibong iniabot ni Manggorio kagabi. May paraan para makumpirma yon. Pero delikado, kailangan maisa sa inyo na mang-anyong pain. Nagkatinginan sina Henry at Juan.
Ako na magpapain. Hindi ko palalampasin ang nilalang na yan. Nakita ko ang katawan ni Marco. Halos wala ng kaluluwa ang mukha niya. Sobrang takot. Sabi ni Juan. Kailangan natin ng palihim na pagbabantay. Mamayang gabi, maglalagay tayo ng pangontra sa paligid ng bahay mo. Juan, tapos magkunwari ka mag-isa. Walang problema. Basta masugpo lang ang nilalang na yan, ayos na. Samantala sa kabilang dako naman, si Ginoong Ato ay nakatayo sa gilid ng ilog. Nakatingin sa sariling refleksyon. Dahan-dahan siyang ngumiti at mula sa kanyang likod ay unti-unting lumitaw ang kanyang tunay na anyo. Mabalahibo ang katawan, malalaki ang kalamnan, matutulis ang mga kuko at mamula-mula ang kanyang mga mata. Hindi pa ako nabubusog, bulong ni Ginoong Ato habang dinidilaan ang sarili niyang ngipin. Pagsapit ng gabi, ayon sa plano ni Mangorio, tahimik na nanatili si Juan sa loob ng kanyang bahay. Nakapatay ang mga ilaw, nagkunwaring natutulog. Sa labas, nakapwesto sina Henry at Mangorio. Pareho silang may dalang itak at bote ng langis na may halong dahon ng sambong, lagundi at bawang. Bandang alauna ng madaling araw may narinig silang mahihinang yabag sa bubungan. Dahan-dahang lumapit si Henry sa gilid ng bahay. May gumagalo sa taas, bulong ni Henry. Sumenya si Mangorio. Hawak ang isang maliit na palara ng asina, itinapon niya ito sa bubong. Isang malakas na ungol ang narinig. Biglang bumagsak sa lupa ang isang nilalang. Malaki ang katawan, mabalahibo, may matatalim na kuko. Hindi maikakaila, ito na ang gabunan. Siya na! Sigaw ni Juan habang lumalabas mula sa bahay. Napatingin ang gabunan kay Mangorio, pero bago pa ito makatakbo, isinaboy ng matanda ang langis na may pangontra. Umusok ang balat ng nilalang at napatras ito. Ginoong Ato, hindi ka na makakatakas! Sigaw ni Henry sabay hataw ng itak. Pero mabilis ang nilalang. Tumalon ito at tumakbo papasok sa kakahuyan. Habulin natin siya, papuntang silangan. Sigaw ni Juan. Huwag niyong habulin ng walang proteksyon. Saway naman ni Mangorio. Kinabukasan natuklasan ng mga tao ang bangkay ng dalawang lasing na lalaki sa may tabing gubat. Walang balat ang muka at may malalim na kagat sa leeg. Nagtipon-tipon ang kalalakihan sa baryo. Lahat ay may dalang gulok, sibat at sulo. Hindi na tayo pwedeng manahimik lang, sabi ni Henry sa harap ng mga kababaryo. Isa siyang halimaw na dumadalo sa kasalan para pumatay. At hindi natin siya kayang pabayaan. Dagdag pa ni Juan. May paraan para siya'y mahuli. Kailangan lang natin ng pihit ng oras. Hindi siya pwedeng umatake kung may nagbabantay sa silangan tuwing madaling araw. Sa loob ng ilang araw, patuloy ang pagbabantay sa bawat sulok ng baryo. Ang ibang residente, umaalis sa takot. Ang iba nagkulong sa bahay at hindi lumalabas tuwing gabi. Pero isang gabi, bandang 3:00, may nakita si Vanessa mula sa bintana ng kanyang silid. Isang nilalang ang dahan-dahang umaakyat sa bubong ng katapat na bahay. Malaki, mabalahibo at mabilis. Kinuha ni Vanessa ang latang may lamang bato at inihagis sa labas. Henry, nandito na naman siya! Sigaw ni Vanessa. Agad na tumakbo si Henry, Juan, papunta sa lugar. Nahuli nila ang nilalang habang binubuksan ang bintana ng isang bahay. Pero sa halip na umatake, tumakbo ito at nagtago sa ilog. Hindi natin siya mahuhuli kung paisa-isa tayo, sabi ni Juan. Kailangan nating itakda ang huling gabi. May ritual akong kailangan gawin, pero kailangan ko ng dugo ng gabunan. Teka, paano natin magagawa yon? At paano natin makukuha yon? Tanong ni Henry. Isang hiwa lang sa balat niya, kahit isang patak. Yun lang ang kailangan. Paliwanag ni Mangorio. Kinabukasan nagpakalat sila ng balita na magkakaroon pa ng isa pang handaan.
kunwaring pandiriwang ng kasal ni na Henry at Lumina para sa mga hindi nakadalo. Nag-ayos sila ng kubo sa gitna ng baryo, naglagay ng ilaw, inumin at pagkain. Ngunit sa paligid ng kubo, naglatag si Mang Goryo ng mga halamang pangontra at langis na may dasal. Hindi niya mararamdaman ang mga ito hanggat hindi siya nasusugatan, sabi ni Mang Goryo. Pagdating ng gabi, nag-umpisa na ang kasayahan. Nagkunwari ang lahat na walang nangyari. Tumutugtog ang banda, sumasayaw si Vanessa at ilang kabataan, pero lahat ay may hawak na itak o kutsilyo na nakatago sa bewang. Alas 11 ng gabi, dumating si Ginoong Ato. Nakasuot siya ng pulang kamiseta de chino at abot tenga ang ngiti. Napakasaya ng kasal ninyo, Henry. Wika ni Ginoong Ato. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tinapik niya ang balikat ni Juana. Sa isang iglap, inilabas ni Juana ang kutsilyo at sinaksak si Ginoong Ato sa balikat. Nang tumalsik ang dugo ng gabunan sa lupa, agad itong sinalo ni Mang Goryo sa maliit na butilya. Ngayon, sigaw ni Mang Goryo. Isinaboy ng matanda ang langis sa paligid. Pumunit sa hangin ang isang matinis na sigaw. Ang anyo ni Ginoong Ato ay unti-unting nagbago. Naging mabalahibo, ang matay naging pula at ang katawan ay lumaki. Hindi niyo ako matatalo, sigaw ng gabunan habang nagsimulang magwala. Ngunit hindi siya makalabas sa loob na iginuhit ni Mang Goryo. Ang lupa sa paligid ay tila lumambot at ang hangin ay bumigat. hindi ka na makakaalis dito. Patigas na sabi ni Mang Goryo. Habang patuloy ang pagkakahuli ng gabunan na si Ginoong Ato, pilit itong umaalpas sa bilog na nilikha ni Mang Goryo gamit ang dugo, langis, asin at dahon ng sagrado at matandang punong kahoy. Wala kayong karapatang hadlangan ako, sigaw ni Ginoong Ato habang nanginginig ang buong katawan sa galit. Matagal ka nang gumagala sa mga kasalan para mambiktima. Panahon na para tapusin ka. Lumapit si Henry, hawak ang kanyang itak. Tumigil ito sa gilid ng guhit sa lupa. Ilang buhay pa ang kukunin mo bago ka tumigil? Napahagalpak ng tawa si Ginoong Ato, pero agad itong napalitan ng daing nang bigla siyang sindihan ni Mang Goryo ng apoy mula sa lakis na may pangontra. Umalingaw-ngaw ang malagom na sigaw ng gabunan sa buong baryo. Napasigaw sa takot ang ilang kababaihan na nanunood mula sa malayo. Napatras si Vanessa habang pilit na pinoprotektahan ni Juan ang mga batang lumalapit sa eksena. Huwag kayong lalapit, sa loob lang kayo ng bahay. Sigaw ni Juan habang hinihila-hila ang isang batang lalaki. Sa kabila ng hirap, pinilit ni Ginoong Ato na bumangon. Pilit nitong sinisira ang guhit gamit ang mga kuko. Ngunit sa tuwing lalapit ito sa gilid ay lalong umiinit ang balat nito. Tila nasusunog. Hindi ako matatapos sa ganito. Mas malakas ako sa inyo, bulalas ng nilalang habang nag-iiba ang boses. Nagiging halakhak ng isang nilalang na punong-puno ng kasamaan. Dumukot si Mang Goryo ng itim na sisidlana mula sa kanyang bayong. Binuksan ito at lumabas ang makapal na usok. Ano pong ginagawa ninyo? Tanong ni Henry habang pinapanood ang albularyo. Ritual ng pagselyo. Pag nasira ito, hindi na siya makakaalis sa anyong lupa. Sinimulan ng matanda ang pagdarasal sa wikang hindi naintindihan ng mga nakapaligid. Dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Ang paligid ay tila nagdilim kahit walang ulap sa langit. Lumikha ng hugis usok mula sa sisidlana at unti-unting umikot sa katawan ni Ginoong Ato. Napapasigaw ang gabunan na habang kinukulong ng makapal na usok. Hindi niyo ako kilala. Hindi ito ang huli nating pagkikita. Ngunit hindi na ito nakaalpas pa. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa gitna ng bilog at pagkalipas ng ilang segundo, bumagsak ang katawan ng nilalang. Muli itong bumalik sa anyong tao, si Ginoong Ato.
hubad, sugatan, at wala ng malaya. Tumahimik ang buong paligid. Lumapit si Manggoryo at nilagay ang palad sa noo ni Ginoong Ato. Wala na siya. Mariing wika ng matanda. Bumuntong hininga si Henry. Sa wakas natapos na rin siya. Lumuhod si Juan sa tabi ng katawan ng nilalang. Ang dami niyang pinahirapan. Nagkatinginan sina Vanessa at Lumina. Parehong nakapulupot ang mga braso sa isa't isa sa gilid ng kubo. Hindi ko akalain may ganitong nilalang sa mundo. Bulong ni Lumina. Lahat ng nilalang na itinatago ng gabi, may panahon ng paghuhukom. Sagot ni Manggoryo habang iniipon ang kanyang mga gamit. Kinabukasan sa gitna ng burol sa labas ng baryo, naghukay ang mga kalalakihan. Dito nila ibinaon ang katawan ni Ginoong Ato. Pinalibutan ng asin at langis at sinabuyan ng abo ng sinaunang kahoy na inihanda ni Manggoryo. Walang ibang dapat makaalam kung nasaan ang kanyang labi. Kung may magtatangkang hukayin ito, maaaring bumalik ang sumpa. Tahimik na umalis ang lahat. Bitbit ang bigat ng gabing iyon sa kanilang isipan. Lumipas ang ilang araw, muling bumalik sa normal ang baryo. Nagsimula nang magsaka ulit si Henry habang si Lumina naman ay masayang nagbubuntis sa kanilang unang anak. Isang hapon, habang nasa ilalim ng puno ng mangga si Manggoryo, lumapit si Juan. Maraming salamat, Manggoryo. Kung wala ka, baka isa na ako sa mga susunod na biktima. Sabi ni Juan. Ngumiti lang ang matanda. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ginawa ko lang ang nararapat. May tanong lang ako. May posibilidad bang may iba pang katulad niya? Tumitig si Manggoryo sa malayo. Hindi siya nag-iisa, pero hindi lahat ay kasing tapang at tuso niya. Ang iba nagkukubli lang, naghihintay ng pagkakataon. Napahigpit ng hawak ang kamay ni Juan sa kutsilyo sa kanyang bewang. Kung sakali mang bumalik ang ganoong nilalang, handa na kami. Samantala sa silong ng bahay ni Manggoryo, may isang kahon na nakaselyo ng pulang sinulid. Sa loob nito, naroon ang pinakabalahibo ni Ginoong Ato na hindi nasusunog ng apoy. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, naroon pa rin ang malamig na ihip ng hangin, dala ng paalala na minsan sa isang kasal sa liblib na baryo ng Buena Vista, Quezon, dumalo ang isang gabunan na aswang at naiwan ang bakas ng takot sa alaala ng mga nakaligtas. Makalipas ang 2 linggo mula nang mailibing ang katawan ni Ginoong Ato, muling bumalik sa katahimikan ang buong baryo. Ngunit sa kabila nito, nananatiling gising sa gabi ang ilan, lalo na ang mga nakasaksi sa tunay na anyo ng gabunan. Madalas ay hindi makatulog si Henry at tuwing madilim na ang gabi, tinitiyak niya nakasarado at nakakandado ang bintana at pintuan ng kanilang bahay. Si Lumina, bagamat tahimik ay ramdam pa rin ang pag-aalala ng asawa. Henry, nananaginip ka na naman ba kagabi? Tanong ni Lumina habang naglalagay ng mainit na tubig sa tabo. Di ko maalis sa isipan ko mahal yung anyo niya. Paano kung may kasabwat pa siya na hindi natin nakita? Sagot ni Henry habang tinititigan ng apoy sa kalan. Hindi ba't sabi ni Manggoryo natapos na ang lahat? Tanong ni Lumina, bagamat may takot din sa boses. Hindi ko lang alam mahal, pero kung sakaling may susunod pa, ayoko nang madamay ulit. Sabi ni Henry. Sa kabilang bahagi ng baryo, si Juan ay madalas nang mag-ikot sa gabi. Bitbit ang kanyang kutsilyo sa bewang. Nagbabantay siya sa bawat galaw ng mga tao at hayop sa gilid. Ilang beses niyang napapansin ang pagkilos ng mga aso tuwing kabilugan ng buwan. Inaamo na naman yata sila. Bulong ni Juan sa kanyang sarili. Lumapit siya kay Manggoryo isang hapon habang ang matanda ay abala sa pagdudurog ng dahon ng banaba. Manggoryo, napansin mo ba? Tuwing bilog ang buwan parang may kumikilos na hindi natin nakikita. Tanong ni Juan. Napansin ko rin at may mga sinyalis na lumilitaw sa paligid. Gabi lang ang may nakita akong kalmot sa puno ng akasya
sa may silangan. Sa may abandonadong bahay po ba? Oo, at may mga patay na manok sa paligid. Kinuha ang atay. Gabunan po ba ulit? Tanong ni Juan habang pinapahid ang pawis sa noo. Hindi pa natin alam, pero hindi rin imposible. Sagot na matanda. Nang sumunod na gabi, muling may nabalitang nawawala. Isang binatilyong taga-kanlurang bahagi ng baryo ang hindi na nakauwi mula sa paghahakot ng kahoy sa gubat. Agad na tumutulong sina Henry at Juan sa paghahanap. Bitbit ang sulo. Nilibot nila ang gilid ng kakahuyan sa ilalim ng punong nyog. Nakita nila ang itak ng binatilyong duguan. Dito siya huling nakita. Dito siya huling nakalaban. Sabi ni Henry. May yapak pero hindi normal. Bulong ni Juan habang sinusuri ang mga bakas sa lupa. Napatingin si Mang Goryo sa paligid. May kakaibang presensya. Hindi na ito si Ginoong Ato. Ibang nilalang ito. Ilang gabi pa ang lumipas at muling may inatake. Isang matandang babae ang natagpo ang patay sa kubo niya. Walang balat ang muka at gutay-gutay ang tiyan. Ganito rin ang ginawa ni Ginoong Ato noon. Sabi ni Henry habang tinatakpan ng kumot ang bangkay. May kasabot siya noon pa. Ngayon lang nagpakita dahil siguro akala niya tapos na ang pagbabantay natin. Paano natin siya mahahanap? Tanong ni Lumina na kahit buntis ay naglakad patungo sa panangyarihan ng krimen. Hindi siya lumalayo sa mga masisiglang lokasyon. Katulad ng una, nagpakita siya sa kasal. Ngayon, isang binyagan ang gaganapin sa kabilang baryo. Doon siya maaaring muling umatake. May kakilala ako doon. Pamangkin ng pinsan ko. Yun ang bibinyagan. Kailangan makapunta tayo ron. Wika ni Juan. Kinabukasan naglakad sila patungo sa kalapit na baryo sa may bandang silangan. Habang abala sa handaan ang mga tao, palihim na nagmansid sina Henry, Juan at Mang Goryo at Vanessa. Habang ang mga bata ay abala sa kainan at ang matatanda sa inuman, may napansin si Mang Goryo, isang lalaking nakaitim, nakatayo malapit sa puno ng duhat. Hindi kumikibo pero nakatitig sa mga tao. Yan siya, sigurado ako. Bulong ni Mang Goryo kay Juan. Ano pala tandaan? Tanong ni Juan. Pareho ng presensya ni Ginoong Ato. Malamig ang hangin sa paligid niya. Walang langaw na dumadapo. Sagot ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Henry sa lalaki. Magandang gabi, kaibigan. Wika ni Henry. Hindi ito sumagot. Sa halip tinignan lamang siya mula ulo hanggang paa. Saka biglang ngumiti. Napakagandang gabi para sa handaan, hindi ba? Sagot ng lalaki na may makapal na kilay at mapupulang mata. Ngayon na! Bulong ni Mang Goryo. Agad nilang sinaboy ang langis sa paligid ng nilalang habang sabay-sabay na iginuhit ni Mang Goryo ang bilog sa lupa gamit ang itim na uling mula sa nasunog na dahon ng anting-anting. Sa bisa ng matandang dasal, ikaw ay hindi na makakaalis. Nagbago ang anyo ng nilalang. Tumubo ang balahibo, nagbaluktot ang mga daliri at lumabas ang mahahabang ngipin. Isang matinis na sigaw ang lumabas mula sa bibig ng nilalang. Hindi ako nag-iisa, marami kami. Sigaw nito habang kumikislot sa gitna ng bilog. Hindi na kayo makakapagsira ng masaya at banal na pagtitipon. Mariing sabi ni Henry. Sinindihan ni Juan ang pangontrang apoy mula sa langis ni Mang Goryo at muling lumaganap ang liwanag sa paligid. Kumislap ang mata ng gabunan at sa huling sandali bago ito tuluyang pumatid ng hininga, narinig nila ang huling babala nito. Bawat kasayahan, may nilalang na nagmamasid. Tandaan niyo yan. At bumagsak ang katawan nito. Waring nalusaw sa sarili nitong anyo. Tahimik ang gabi, ngunit sa puso ng bawat isa sa baryo, alam nilang kailanman ay hindi na sila magiging kagaya ng dati. Sa kabila ng pagkapanalo nila laban sa pangalawang gabunan, natanim sa kanilang isipan ang mga salitang iniwan ng nilalang na may iba pa, na hindi pa tapos ang lahat.
Makalipas ang gabi ng muling pagkahuli at pagkapaslang sa isa na namang gabunan, muling naging tahimik ang baryo. Subalit hindi naging ganap na nawala ang kaba sa puso ng mga taga roon. Sa kabila ng kanilang tagumpay, ang huling mga salitang binitawan ng nilalang ay nagsilbing babala. Sa bawat kasayahan daw, may nilalang na nagmamasida. Nagpatuloy ang mga araw at ang takot ay unti-unting napalitan ng pag-iingat. Lalo nang naging maingat si Henry. Hindi na siya lumalabas ng bahay sa gabi kung hindi kailangan. Si Lumina naman na nooy malapit ng mga anak ay palagi sinasamahan ni Vanessa tuwing pupunta sa bukid upang mamitas ng gulay. Isang araw, habang sila'y nasa gitna ng pagtatanim ng luya sa likod ng bahay, napansin ni Vanessa ang isang itim na ibon na paikot-ikot sa kanilang pupungan. "Henry, may uwak sa taas, kanina pa yan," wika ni Vanessa. "Mabuti pa, paalisin natin. Iyaw ko ng mga hayop na ganyan sa paligid eh." Sumigaw siya at hinampas ng sanga ang ere upang palayuin ang ibon. Lumipad ito papalayo pero hindi nawawala ang pakiramdam niyang may nanunood sa kanila. Kinagabihan, habang mahimbing ang lahat, biglang umiyak si Lumina. Sumakit ang tiyan niya, sinyalis na manganganak na siya. Agad siyang isinakay ni Henry sa kariton at sinamahan ni Juan papunta kina Aling Biring na isa sa mga kumadrona sa baryo. "Sige, ako na ang bahala dito," wika ni Aling Biring. Habang nasa loob si Lumina, si Henry ay lakad ng lakad sa labas, hindi mapakali. Muli niyang nakita ang uwak, nasa poste, hindi gumagalaw, tila nakatitig sa kanila. Mang Goryo, parang hindi ako mapakali. Kanina pa may mga hayop sa paligid at kakaiba ang hangin. Tawag ni Juan habang patakbong lumalapit. Pumasok si Mang Goryo, bitbit ang kanyang bote ng langis at isang pirasong kahoy na may ukit ng sinaunang simbolo. "May presensya nga, hindi gabunan, pero isang nilalang nakaugnay nila," bulong ni Mang Goryo. Sa loob ng bahay, nagsimula ng iluwal ni Lumina ang bata. Pawis na pawis si Aling Biring, ngunit kalmado ang kanyang mga kilos. Maya-maya'y isang malakas na sigaw ang narinig. "May nilalang sa labas!" sigaw ni Vanessa mula sa bintana. Tumakbo si Henry palabas at nakita ang isang matangkad na nilalang na tila kalahating hayop kalahating tao. Hindi ito kasing tapang ng gabunan, ngunit kasing dilim ng presensya nito. "Hindi natin siya dapat palapitin," sigaw ni Juan habang ibinabato ang hawak na bote ng asin. Pumiglas ang nilalang, ngunit hindi nakapasok. Nakapalibot na ang sagradong langis ni Mang Goryo at buong paligid ng bahay ay may guhit ng uling mula sa pinaglagaan ng dahon ng saging. "Hindi kayo mananalo," sigaw ni Mang Goryo. Sa oras ding iyon, isang malakas na sigaw ng sanggol ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. "Lalaki! Malusog at buhay ang bata!" sigaw ni Aling Biring. Napatras ang nilalang at sa pagputi ng liwanag ng buwan, nawala ito sa kanilang paningin. Pagkalipas ng ilang araw, muling naging matahimik ang buong baryo. Si Henry ay lalong naging mapagmatsyag. Si Lumina, kahit pagod mula sa panganganak, ay masaya at ligtas. Pinangalanan nila ang kanilang anak na Isaac, hango sa pangalang nangangahulugang biyayang dumating sa gitna ng kadiliman. Lumapit si Mang Goryo kina Henry at Lumina. Isang hapon habang ang mag-anak ay nagpapahinga sa lilim ng puno. "Dapat na tayo mag-ingat palagi. Ang mga nilalang na katulad ng gabunan ay hindi agad-agad nawawala. Ngunit sa bawat pakikiisa, may tagumpay." "Hindi na kami magiging kampante. Natuto na kami," sagot naman ni Henry. Sa likod ng kasiyahan, may mga nilalang na handang sumira ng katahimikan. Ngunit sa pagkakaisa ng bawat isa, sa tulong ng pananampalataya, tapang at kaalaman, kaya nating labanan ang kahit na anong dilim na sumasalakay. Ang kasamaan, gaano man ito kalalim, pati ang ugat, ay walang puwang sa lugar na ang puso ng mga tao ay puno ng malasakit,
at pagmamahalan. Maraming salamat po sa pakikinig ng ating kwento. Kita-kits tayo sa susunod. Hanggang sa muli.